Hi guys, RJYC Vlog here. So, hindi pa tayo ganun kasigla at hindi pa tayo okay sa mga nangyayari. Nakita nyo naman ang sitwasyon ni PRRD sa mga nakapanood sa unang pag-upo niya sa ICC kahapon. Nakita nyo sobrang hina ni PRRD kasi wala siyang proper na medical attention na nabigay sa kanya nung inumpisahan siyang kidnapin ng administrasyon ni Bangag. Kahit paulit-ulit natin sasabihin na kinidnap siya dahil kinidnap talaga siya dahil wala sa proseso yung ginawa nila. Dinala siya sa Hague nang wala siyang kalaban-laban at ginamitan ng puwersa dahil ang daming mga pulis at militar doon na nagpigil sa kanyang pamilya para makuha siya. So, malinaw pa sa malinaw na kinidnap nila si PRRD. Pero ngayon, saan tayo magpo-focus? Malapit na, like in 2 weeks. In 2 weeks, kailangan na nilang magpaliwanag about sa BICAM. Kailangan na nilang magpaliwanag kung anong nangyari sa budget ng 2025 na ang daming nanakaw na pera. At hindi lang siya konting pera, billions of money ang ninakaw nila. At pinag-explain sila ng Supreme Court, kaya dyan magkakaalaman. Yan ang isang reason kung bakit nila ginawa tong mga pagpapakidnap kay PRRD at pagpapadala sa ICC. Para ma-divert ang attention ng taong bayan sa ginawa nilang kalokohan at kabastusan dito kay PRRD na pinagkalunol nila sa banyaga ang ating mahal na Pangulo. So, wag tayong mabulagan. Mag-ingay pa rin tayo about sa BICAM at saka yung sa PhilHealth na kailangan nilang ibalik yung 60 billion na ewan ko kung saan kamay nila kukunin dahil ang balita ko napakarami na nilang ginastos sa kanilang mga propaganda, sa kanilang mga trolls, sa impeachment ni BP Sara at ang mga binayaran nila sa bawat pirma para ma-impeach si BP Sara at kung ano-ano pang bayad na ginagawa nila para magawa nila yung mga gusto nilang gawin sa mga Dutertes. Tapos meron pang binabalak na pasabugin o pasukin ang bahay ng mga Duterte sa Davao. So ganyan kabalahura at kasama ang gobyerno ngayon ng Pilipinas sa pamumuno ni Bongbong Marcos. So maging maingat tayo at kailangan maging vigilant kasi hindi mo alam kung anong next niyang gagawin. Pero lagi tayong manatiling nasa tama at huwag tayong lalabag sa batas dahil yon ang gagamitin nila para mag-declare ng martial law kapag nagkagulo. So huwag niyong hahayaan na makapag-declare ng martial law itong si Bangag dahil kapag ginawa niya yan, mawawala na yung halalan sa Mayo. At ang mangyayari niyan, sila-sila na lang ang mamumuno hanggang sa kung kailan nila gusto at hanggang sa kailan niya titigilan ng martial law. Pero of course, hindi yan papayagan ng taong bayan. Baka magkaroon na ng people power sa Mindanao dyan na mag-uumpisa. Buong Kamindanaoan nalulungkot, napakalungkot na nangyayari buong mundo. Napakalungkot nitong ginawa nila kay PRRD. Hindi lang pagtataksil sa bansang Pilipinas. Yung ipagkanulo mo, yung kababayan mo sa isang dayuhan na wala namang kinalaman sa nangyayari sa ating bansa. Pero in a lighter side, parang meron akong nakikitang pag-asa rito. Kasi kung pinapasok nila si PRRD sa Hague at sa ICC, eto na, parang binigyan nila ng pagkakataon si PRRD na makapagsalita kung anong totoong nangyayari sa Pilipinas. And it could happen na baka i-expose niya doon na ang presidente ng Pilipinas ay gumagamit ng droga gay. At malalaman ng buong mundo kung anong klaseng presidente meron tayo ngayon. Kaya, in a lighter note, maaring maging benefits yon sa part ng mga Dutertes dahil malalaman ng taong bayan worldwide kung anong klaseng presidente meron tayo ngayon at kung ano siya at kung bakit ganyan ang pamamalakad niya sa Pilipinas na ganun-ganun na lang niya ipinamigay si PRRD. Malalaman ng taong bayan kung paano nila ninanakawan ang trillions of money ng mga taong bayan na naghihirap, na nagtatrabaho at nagbabayad ng tax
at kung ano-ano pa para matulungan ang pag-unlad ng bansang Pilipinas. Akala siguro ni Bangag hindi matalino ang mga tao na hindi alam kung ano nangyayari sa mundo. Diyan sila nagkamali at yung pagpunta nila kay PRRD sa ICC ang pinakamalaking kamali ang move na nagawa nila dahil na checkmate sila ni PRRD. Especially nung tinatanong ni PRRD kay Torre na so hindi mo papapasukin yung counsel ko o hindi mo papasukin yung anak ko, tapos sinabi niya hindi. Checkmate siya doon kasi pwedeng gamitin yon yung salitaan na yon as evidence na hindi niya pinayagan si PRRD to write to counsel na magkaroon siya ng abogado niya na ang dami nilang nilabag. Kahit na anong sabihin pa natin na reason, napakadami nilang nilabag sa paghuli kay PRRD kasi planado nga. At nadulas pa nga tong si Bangag na okay, let's execute the plan. Parang ganun eh. Ganun yung pagkakasabi niya dun sa kanyang press con na hindi niya na namalayan na nilaglag niya yung sarili niya. So yan ang nakikita ko dyan. Kaya mag-abang tayo kung hanggang saan at hanggang kailan si PRRD dyan sa at kung ano yung magagawa ng mga lawyers niya para mapabalik siya ng Pilipinas. I feel really bad for him. I was crying so hard when I was watching him, kaya yung mata ko namamaga and then I have allergies, sabay-sabay na. Sobrang nalulungkot ako na it's like Armed Forces of the Philippines and PNP and lahat ng men in uniform, you failed PRRD. You failed him big time. Ang kaisa-isang taong nagbigay ng totoong pagmamalasakit sa men in uniform sa Pilipinas, you failed him big time talaga. Yung the fact na kayo mismo ang nag-abot sa ibang lahi sa kanya, malaking kapalapastangan yung ginawa nyo, hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi sa kaisa-isang commander-in-chief na nagmalasakit sa inyong lahat, men in uniform na kapag may birthday pa kayo, binibigyan kayo ng regalo ng on the spot na tinanong lang niya kung sino may birthday, tas nagkaroon na kayo ng 50,000 pesos agad-agad, tas sinasabihan pa niya kayo na gamitin niyo sa tama yung pera na yun. Ganon kabuti ang presidente ng Pilipinas, tapos ganon-ganon lang ginawa sa kanya. It's not really humane to do that to our president. So I hope matuto kayo.